Gagawin tayo, ito Hisense 50 inches. Ang problema niyan ay yan, nagkakaroon siya ng vertical bar lines, tapos pangit na ang display niya. So pag ganito problema niyan, try nyo muna mag remove ng ribbon kung nakatikon siya. So left and right, pag left sira, pag right niya sira din. So medyo mahirap yon. Pwedeng magawa, pwedeng hindi, dahil sa gagawin dyan, i-modify yung supply ng kanyang LC1, LC2, tapos lalagyan ng panibagong supply yon. Kung hindi makuha doon, so negative na talaga sa repair. So gagawin natin dito, try muna natin mag-remove ng isang side. Titingnan natin kung parehas side na may problema. Okay? Ito yung power supply niya. Yan. So naka-convert na yung backlight driver nito. Tapos ito naman yung kanyang mainboard. Tapos yung gamit ay ganitong T-con. So gagawin natin, remove muna tayo ng isa. Tanggal tayo ng isang ribbon. Titingnan natin kung mayroong side na buo. Okay. So ito tanggal. Nakabukas na yan. So makikita mo, guhit lang din siya. Negative ang picture. Hindi maayos. So gagawin natin, kabit natin ulit ito. Tapos tanggalin natin ito. Okay, so ito, naka-remove ito. Nakakabit ito. Tingnan natin kung anong picture. Yun, mayroon siya dito. May display siya pero hindi rin clear, nagkakaroon din siya ng guhit. So positive talaga na yung side na ito sira. Yung side na ito leak ang clock signal. Okay. So parang negative sa repair ito. So yung gamit na top board ay yung ganitong klase. May mga test point naman yan kung saan banda yung LC1, LC2 natin. Pagdating sa kabila, ganun din. May test point din kung saan banda yung LC1, LC2 natin dyan. Okay. So, try natin na modify muna yung LC1, LC2 nito. Tapos, titingnan natin kung may pagbabago. Okay, so ginawa natin, tinanggal muna natin yung LC1, LC2 dito. Tapos, sa kabila, ganun din. Tinanggal din natin yung LC1, LC2 rito. Titingnan natin kung ano yung display nito. Nakakabit na yung dalawang ribbon natin. Okay. Yan yung display niya. Mapapansin nyo kumukurap-kurap siya, pero parang nag-normal yung display niya. Parang nawala yung bar lines. So gagawin natin dito, dahil may kurap-kurap siya, i-modify natin yung supply ng kanyang LC1, LC2. Pagsamahin natin lahat ng LC1, LC2 kabilaan, tapos lalagyan natin siya ng ibang supply. Gagamit tayo ng boost converter, or kung gagana siya sa 12 volts pwede na, pero kung hindi siya gagana sa 12 volts, kailangan mo siyang taasan pa ng kaunti. Minsan naabot ng 14, 16, mga ganon ang supply bago mag-normal yung display niya. Okay, so hahanapin muna natin yung circuit dito na papasok dito. Tapos yun yung lagyan natin ng supply. Yung circuit na papasok dito sa ating T-con, yung nanggagaling sa T-con na circuit, huwag natin lagyan yon kasi masisira yung T-con natin. So yung kukunin lang natin na circuit, yung papasok sa ating glass dito, LC1, LC2. Ganon din sa kabila. Yung papasok sa glass na circuit, yun din yung kukunin natin, LC1, LC2. Yung galing sa T-con natin na circuit, huwag natin lagyan ng supply yon. Kasi pag sinalubungan mo ng supply yon, pwedeng masira yung ating T-con. Okay? Okay, so dito naglagay tayo ng dalawang wire. Yan, nag-jumper tayo dyan. Isa lang yan, pinag-isa lang natin, pinag-isa lang natin ito. Yan, pinagsama natin yung LC1, LC2, yung papunta sa glass. Okay, kita ba? Yan, yung dito sa baba na side, yun yung manggagaling sa ating T-con. Yan yung supply na nanggagaling sa T-con. Pag sinukat mo yan, mayroon ka masusukat yan na swapping voltage.
Yan. Yung sa taas, yan yung papunta sa ating glass. Okay? Or sa source scope. Tapos, sa kabila, ganun din. Ganun din yung ginawa natin dito. Yan. Yung sa baba na side, yan yung galing sa ating T-con na circuit. Yung sa taas na side, yan yung papunta sa ating source scope, papunta sa glass. Okay. So, makikita nyo, pinagsama din natin yung LC1, LC2 nya. Tapos, makikita mo rito na nagsama na sila dito. Dalawang wire mula sa kaliwa, kanan. Yan. Nagsama na natin siya. Tapos, nakalagay tayo dito sa ating boost converter. Input 12 volts na manggagaling dito. 12, pwede siyang tumaas hanggang 30 volts. Okay. So, ang output niya ngayon sa atin, nasukat natin ay mababa lang ito. Parang 11 lang yata or 12. Binabaan muna natin yan. 11.9. Yan yung output niya ngayon. Okay. Yung pag-adjust naman nito, yung pag ganito, yung ikot niya pag ganito, pababa ang supply. Pag ganito ang ikot, pataas ang supply. Okay? So, check muna natin yung display natin. Titingnan natin kung kumukurap-kurap pa. Kasi ang supply natin nasa 11 lang. Pero makita nyo, no? Kuminis yung screen, nawala yung lines, nawala yung hairlines. Pero yung unit na ito, magkabilaan ang issue nito. Kuminis pa siya. Okay. Pero mababa lang supply natin, 11.9. So mag-12 na rin yan. Mag-12 volts na rin. Pihit lang tayo ng kaunti para mag-12. Okay. So okay pa yung supply. So sa 12, pwede na siya pumasok. Oh. Hindi na siya kumukurap eh. Hindi na siya nagkukurap-kurap. Saka kuminis na yung screen niya. Nawala na yung hairlines niya. Okay, pwede pa. Okay, obserbahan na lang natin to. Titingnan natin kung magtuloy-tuloy at normal siya. So, yun lang ginamit natin. Check natin yung supply kung kaya sa 12 volts. Tap na lang natin siya sa 12 volts. Yung ating kinonvert. Kung hindi kaya sa 12, yun, 11.9 pa rin, no? So, pwede ito, itap na siguro sa 12. Tap na lang natin siya dito. Kasi mababa lang naman ang supply na kailangan natin, no? Sa 11.9, gumana na siya eh. So, check natin yung input natin dito. 12.6 ang input natin. So, pwede na siguro. Kahit hindi na tayo gumamit ng boost converter, pwede na natin siya itap na lang doon. Okay, try natin. Okay, so yun na. Tinap na natin dito mismo sa input ng ating T-con yung 12 natin para sa ating LC1, LC2. Testing natin kung same pa rin ang display nito. Yan, so same pa rin, ano? So makikita nyo, hindi naman siya nagkukurap-kurap or pumangit yung display, normal pa rin siya. Okay, normal pa rin yung screen natin, hindi naman siya nagka-hairlines. Yan. Okay na ito, obserbahan na lang natin to. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga nakapag-subscribe na at sumusuporta sa ating channel, maraming salamat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na rin kayo para kahit pa paano ay mayroon tayong mga tips DIY na baka pwede nyong maidagdag sa inyong kaalaman at makatulong din sa atin. Okay? Okay na ito. Ayan, no? Wala tayong nilagay na boost converter kasi nagrekta na lang tayo doon. So ganun lang ginawa natin dito, modify ng ating LC1, LC2 para mag-normal yung display. So makikita nyo naman kanina sa umpisa yung unit natin ay talagang bar lines tapos ang pangit ng display niya.
Pero nung natapos natin yung set up yung ganitong procedure, ganitong modification, ay nag-normal yung display niya. So okay na siya. Yun, okay na yung unit natin.